Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Ayan. Nasaan man po kayong panig ng daigdig, magandang araw po sa inyo. Ito ang magdidiin kay Digong, ang sangkaterbang ebidensya at may mga witness na ka-coffee na tatayo dyan sa International Criminal Court. Naku po, talagang tatapusin talaga si Digong dito eh. Talagang tutuluyan itong ikulong eh. Oh, kaliwat ka ng pahayagan, headline niya no. Initial evidence para yan ka-coffee ha. Initial evidence versus Duterte at ICC. Over 8,500 pages of documents, almost 16 hours of audio-video materials. Ba, napakarami niyan ah. Paano pa sisinungalingan ng kampo ni Digong itong napakaraming ebidensya na ito? Ang term nga natin dyan eh, sangkaterba itong ebidensya na yan. So paano nyo sasabihin na kasinungalingan lang po yan? Naku po, isang malaking good luck. Talagang nakahanap ng katapat dito si Digong eh. Talagang ang sinasabi naman nila kung ano talaga yung dapat mangyari, eh nag-unfold. Talagang totoong nangyayari. O sige, dito tayo sa ibang pahayagan. GMA News naman to. Kasabihin ninyo fake news eh. Tayo sa totoo. ICC prosecutor, sinasabi niya, 2 witnesses, 16-hour audio-video files being prepared for Duterte hearing. Ang hearing ka-coffee, magaganap pa yan sa September, pero as early as now, pinaghahandaan na nila yan. Kasi high-tech sa ano eh, high-tech sa The Hague eh, high-tech sa ICC eh. May mga database sila dyan eh, hindi kagaya sa atin no, na physical copy pa rin ang kinakailangan. Doon sa kanila may mga kinakailangan, ano ba yung term natin dyan, kinakailangan ma-encode ba yan, kinakailangan ma-digitalize o ma-digitize yung kanilang mga ebidensya. Ganyan yung proseso nila dyan. Malayo ka-coffee dito sa korte natin sa Pilipinas. So yan po ang pinaghahandaan. Medyo matagal-tagal na paghahanda ito. Imagine mo ha, 16-hour audio-video files. Transcript pa lang yan. Kung 16 hours yan, napakarami na yan. At napakarami pa po mga dokumento. Bukod doon sa mga audio files, audio-video files, napakaraming dokumento po. Mga testigo, mga testament po ng mga testigo. Actually, yung iba dito, ginamit na para makapag-issue ng warrant of arrest laban dito kay Digong. Ang masaklap niyan, sabihin nila, oy, kasinungalingan na naman yan. Oy, puro kasinungalingan na naman. Kayo na naman ang tama. O sige, napakarami yung pasisinungalingan dito sa mga ebidensya na yan. Pag ito talaga nakalusot pa si Digong, sa dinami-dami ng mga ebidensya na to, pag nakalusot pa talaga si Digong, ewan ko na lang yan. 2 witnesses. Pero alam ko maraming witness ka-coffee. Maraming witnesses dyan. Pero syempre, siguro, hindi ba natin alam eh. Kasi definitely, hindi pa i-disclose ang prosecution yan. 2 witness muna. Muna ha, 2 witnesses, 16 hours of audio-video files, and nearly 9,000 pages of documents. Napakadami naman yun. 9,000 pages of documents are now being prepared by the prosecutor of the International Criminal Court or ICC for the confirmation of charges against a former president, Rodrigo Duterte, na mangyayari po yan sa Setyembre. Pero to be fair, ang sinasabi kasi ng kampo ni Digong, bago pa man dumating doon sa Setyembre kung saan gagawin po yung confirmation of charges, yung procedure na yan ka-coffee, kumbaga dito sa atin sa Pilipinas, yung pagpapasa ng pleading, ano ba, guilty or not guilty. Dito po, babasahin sa kanya ano yung mga charges. September pa lang ka-coffee. Hindi pa yan yung interpretation na maladrama ka-coffee na ini-interrogate yung witness, wala pa tayo doon sa punto na yan kasi confirmation of charges pa lang yan sa Setyembre. Ang sinasabi ng kampo ni Digong, mga previous statement nila ka-coffee, ayaw na nila o hindi na nila hihintayin na umabot sa September 8. Sa September 8 o 23. Hindi na nila hihintayin na umabot doon sa confirmation of charges na mangyayari sa September kasi gusto na nila ipa-declare na illegal yung pagkaka-aresto kay Digong. So, once na mangyari yan, yung kanilang request na i-declare na yan na illegal yung pagkakaresto sa kanya kasi ang term nga nila dyan ay kidnapping, hindi na magpo-proceed doon sa confirmation of charges. Ang tanong natin dyan, gano'n na lang ba kadali yun? Gano'n na lang kabilis yun? I don't think na magiging gano'n lang kadali yan para sa kanilang kampo. No? Ako, naniniwala ko, darating pa rin tayo sa September na confirmation of charges kasi wala pa naman tayo nababalitaan na itatapon, ibabasura itong kaso na to at hindi na magpo-proceed doon sa confirmation of charges. Anyway, going back,
This was disclosed in ICC Prosecutor Karim Khan's redacted answer to the pretrial Chamber 1 order seeking information on matters related to the conduct of the confirmation of proceedings. Ang maganda kasi dito ka-coffee sa ICC, yung procedure nila dyan, ang kagandahan kesa dito sa Pilipinas, ipapaalam sa defense ipapaalam sa kampo ng kalaban na ito yung mga charges namin, ito yung mga ebidensya. Kasi di ba, natatandaan ninyo, na binash din nila yun, yung preliminary evidence na ibinigay sa kanila. Kasi yan ang procedure nila dyan hindi ka mabubulaga. Kasi beforehand, bago pa man dumating doon sa trial, alam mo na, ibinigay na sa'yo, ito yung mga charges, ito yung mga ebidensya. So, mas mabilis na actually, mas paborito sa defense para maika-counter attack nila yung mga argumento, yung mga ebidensya na ipresenta doon. Yun ang kagandahan dito sa ICC, which is favorable doon sa defense. Kumbaga, maluwag-luwag ito ka-coffee. According to the document, Khan said that the prosecution has collected a significant volume of documentary material that requires legal review prior to disclosure. Oo nga naman. Sa isip-isip ko lang nito ang hirap maging abogado. Ang hirap maging abogado dito sa ICC. Biruin mo, sangkaterbang mga dokumento dyan at kinakailangan magsagawa ka ng legal review bago mo i-disclose itong mga dokumento na yan. Significant volume. Pag sinabi natin significant volume, hindi lang yan 1,000 pages, in fact 9,000 pages, napakarami ka-coffee na i-review ng mga abogado niyan. So, pagalingan na lang talaga ito ka-coffee. Pagalingan na lang talaga ng mga abogado. Kabilang po dito sa significant volume of documentary materials ang 129,358 items. Biruin mo 129,358 items composed of 160,679 pages in its database. Ito yung sinasabi natin computerized sila kasi naka-database sila ka-coffee. Kumbaga, mabilis mo mare-retrieve. Halimbawa, may kailangan kang ganitong ebidensya o i-type mo lang, mare-retrieve mo agad. High-tech ka-coffee as compared dito sa atin sa Pilipinas. So, halimbawa, may nahanap ka na dokumento, plak. Hanap ng dokumento, naubos na yung oras mo kasi hindi maayos pa. Hindi pa maayos. Eventually, maayos din yan ka-coffee yung ating proseso. 160,000 Huwag na natin isama yung butal. 160,000 pages na nasa database po nila at additional 48,000 items composed of 100,000 pages currently in process of being registered in the database. Ang dami niya 129,000 plus 100,000 na ongoing pa yung pagre-rehistro sa database. O 200,000 plus na yan ka-coffee ng mga dokumento at kinakailangan i-register mo sa database. High-tech, di ba? Hindi ko pa narinig to na may ganito sa Pilipinas. Hindi ko lang alam kasi hindi naman tayo abogado, hindi naman tayo umatin sa mga hearing, pero hindi pa natin, definitely hindi pa ganito yung proseso natin. Yung mga ebidensya, yung mga items na ipipresenta doon sa hearing, kinakailangan i-register mo sa kanilang database. O, di ba? Social. While the prosecution is still in the process of determining the overall quantity of written and non-written evidence that it intends to rely upon at the confirmation hearing, ang sinasabi po dito ni Khan, ang abogado ka-coffee, ang prosecutor natin, at a minimum, this will include the majority of the evidence cited in the application of a warrant against Duterte. So, ang pinupunto dito ng prosecutor, yung mga ebidensya, hindi naman lahat ang term niya dyan, majority ng mga ebidensya na ginamit para makapag-issue ng warrant of arrest, definitely, gagamitin din yan ka-coffee, inirehistro nila yan para magamit naman sa trial. Nagigets nyo ako ka-coffee? So, bago mag-issue ng warrant of arrest, counting recap lang tayo, kailangan ma-determine ng mga judges, itong mga tatlong judges na yan, kailangan nila ma-determine na mayroong probable cause. Ang term natin dito sa Pilipinas, probable cause. Sa kanila, reasonable grounds, ka-coffee. So, kailangan ma-determine na may reasonable grounds. In short, posible na ginawa. Yun pa lang yung term natin, posibleng ginawa niya, kaya nga na-issuehan ng warrant of arrest yan. Kasi, mabilis lang naman magbintang di ba? O, sabihin natin inosente si Digong. Worst case scenario, sabihin natin inosente si Digong. Mabilis ka lang magbintang. Tsumugi yan ng ganyan. Nagtukhang yan ng ganyan. O, sabi-sabi lang yan. Sabi-sabi lang, ka-coffee. Sabihin natin na ganyan yung sitwasyon. Mabilis lang kasi magbintang. Pero, magpipresenta ka ng ebidensya doon sa mga judges at once na makita ng mga judges, mukhang totoong ginawa niya.
may reasonable ground. Ang term natin dito sa Pilipinas, may probable cause. Kaya nakapag-issue ng warrant of arrest itong ICC. Now, itong mga ebidensya na to, kung bakit nakapag-issue ng warrant, ang sinasabi dito ni Prosecutor Khan, majority of them ay gagamitin ka-coffee doon sa trial. Definitely. Kasi yung ipipresenta mo talaga doon para ma-determine yung reasonable grounds, matibay-tibay para katigan niya ng mga judges. So, sinasabi niya, majority dyan ay gagamitin dito sa trial. Khan said the pieces of evidence that were used for the application of the warrant against Duterte ay comprise po ng 421 pieces of written evidence. Pag sinabi mong written evidence, ano yan? Mga affidavit yan or posibleng may mga journal, may mga resolution. Ito very important, yung memo ng PNP na nandoon yung term na i-neutralize nila, yung mga addict. O yan, mga written evidence, 421 po yan. Kaya good luck na lang kung paano nyo pa sisinungalingan yan. 421 written evidence, 8,565 pages. Napakarami naman yan. Ang hirap paralin nito ha. 9 photographs. Ito yung mga tinukhang ka-coffee, mga litrato. 30 audio-video files that are in total at least 15 hours and 55 minutes long. Ito yung mga pronouncement ni Digong. Sa tingin ko lang ha, kasi na-monitor natin ito si Digong. Ito yung mga verbatim statement ni Digong, yung kanyang mga events. Definitely nasa RTBM yan. Yung kanyang mga speeches kung saan sinasabi niya na tukhangin, tsugiin, i-neutralize itong mga addict na to. Maraming ebidensya ka-coffee. Yan, 15 hours and 55 minutes po yung audio-video files na yan na gagamitin laban kay Digong. Kaya good luck na lang talaga. Kung paano ninyo pasisinungalingan ito, malaking problema ito ka-coffee sa kampo ni Duterte. The documentary evidence relied upon by the prosecution is, and I quote, predominantly in the original languages of either English, Tagalog, or Cebuano. O walang translation. Muna ha, definitely may translation yan. Cebuano, kaya nga nag-hire ang ICC ng mga translator. Pero itong mga ebidensya na to, na ipipresenta ng prosecutors ay nasa original languages nila. Halimbawa, si Digong nagsalita siya in Bisaya, o yan yung mga ipipresenta. Pero definitely, mag-undergo ng translation yan para maintindihan, di ba? Kaya nag-hire sila ng maraming translators, mga Cebuano, iba naka-Tagalog, iba naka-English. So far, Khan said the prosecution has already disclosed 181 items composed of 2,787 pages last March 21. And they have identified around 160 additional items, including 15 audio-video files with a duration of 5 hours and 40 minutes that can be immediately disclosed. So, noon, March ka-coffee, na-discuss na rin natin ito eh. Ito nga yung sinasabi natin, di ba? Ang kagandahan sa proseso dito sa ICC, i-disclose sa defense, ipapaalam sa defense kung itong mga items na to, itong mga ebidensya na to. Yung 181, alam na po ng defense yan. Nabigay na po yan sa kampo ni Digong. Ang problema ngayon, sobrang dami pang hindi nila alam. Ilan pa ba yan? Libo-libo pa ba yun? Tika, hanapin ko yung exact figure. 181 pa lang yung na-disclose. 129,000. Ang dami-dami pa. 129,000 pa daw ka-coffee. So, 181 pa lang. 129,000 yung items eh. Naku po. Dito tayo sa witness, ka-coffee. Dito tayo sa witness. Likewise, Khan said they currently intend to call a maximum of 2 witnesses to testify viva voce at the confirmation hearing. The prosecution has requested protective measures for the witnesses that will be called to testify at the confirmation hearing. Maraming witness ka-coffee, definitely. Pero as of the moment, sa confirmation of charges na mangyayari po sa Setyembre, 2 lang muna ka-coffee. 2 lang muna yung kanilang ilalabas. Hindi ko alam kung sino yan, pero may ideya na tayo ka-coffee kung sino yan kasi may mga nawala dito sa Pilipinas at dinala sa ibang bansa. Syempre kinakailangan din ng protection. Yun din naman ang hinihiling ng prosecutors dito, no, na magkaroon po ng protective measures dito sa mga witnesses. So 2 lang yan, maso-surprise talaga tayo dito ka-coffee. Once na dumating na itong Setyembre sa confirmation of charges, mabubulaga tayo. Ayan na, yung witness lalabas na yan. Sino yung mga yan? Wala pa tayong pangalan ka-coffee pero may ideya na tayo kung sino yung mga
tao na yan. Kayo, baka may kilala kayo, baka natunugan nyo na. Sino itong dalawang witness na tatayo, haharap, ipipresenta ng prosecutors dyan po sa confirmation of charges sa Setyembre dyan po sa ICC. Dalawa muna. Kasi marami pa ka-coffee. Imagine mo, 30,000 yung tinukhang na yan. Napakarami pong mga witnesses na handang tumayo dyan sa ICC at mag-testify para tuluyan ng mabilanggo, makulong at makamit ang hustisya laban dito kay Duterte. He indicated in the document that they have interviewed more witnesses which the prosecution does not presently intend to rely upon during the confirmation hearing. Definitely, di lang dalawa yan. Napakarami yan ka-coffee. Baka 50, 100 plus yan ka-coffee na mga witnesses. In line with this, Khan said the prosecution will submit requests for the pre-trial chamber to withhold the identity of the witnesses, and they have identified witnesses that will require protective measures prior to the disclosure of their identities. Ano sa tingin niyo? Ako, sana ka-coffee, hiling natin yan, payagan ng pre-trial chamber ng ICC, itong request ng prosecution na withhold yung identity ng mga witnesses. Ibig sabihin po, huwag ipakita yung kanilang mukha. Once na umusad na po tayo sa hearing, huwag ipakita yung kanilang mukha, huwag sabihin ang kanilang pangalan para din po sa protection nila at ng kanilang pamilya. Pero remember, ka-coffee, dito sa hearing lang sa Pilipinas, even yung hearing sa Senado, no, even sa House of Representatives, ang binabash ng mga DDS, bakit ayaw nyong ipakita yung mukha ninyo kung kayo yung mga witness? 'Di ba? Kung totoo talaga yung sinasabi ninyo, lalo na po yung hearing ni Kibuloy, yan yung mga naging argument ng DDS ipakita ninyo yung mukha ninyo yung mga nag-aakusa sa inyo. Mga nag-aakusa kay Kibuloy, remember, yung hearing na yan, pakita nyo yung mukha nyo. Kasi bakit nyo tatakpan yung mukha nyo, paano ma-check yung credibility, etc. But again, still up with the judges ng International Criminal Court. Kung i-allow nila na nakatago po yung identity ng mga witnesses, edi swerte yung mga witnesses. Pero kung hindi naman, wala tayong gagawa. Yan ang utos po ng judges, no, ng ICC. So yan pa lang po, naka-request pa lang po yan, ni-request na po yan ng judges ng ICC, no. Ni-request ng prosecutors sa judges ng International Criminal Court o ng ICC. Kayo, ano sa tingin niyo? Dapat ba buong tapang na humarap itong mga witness sa mga judges at harapin nila si Digong? Kasi may mga nakausap din tayo ka-coffee ng mga biktima, willing sila. Wala na silang ikinakatakot dahil may na-interview nga tayo na matanda Ang sinasabi niya, wala na kayong makukuha sa akin, pinatay nyo na yung asawa ko. So buong tapang siya, willing siyang humarap. Pero syempre, may ibang mga witness na they have to protect their families, 'di ba? Yung safety nila kasi hindi mo naman alam kung anong pwedeng gawin sa kanila, 'di ba? At sa kanilang pamilya, so kinakailangan din silang proteksyonan. So exciting to, ha. Medyo exciting ito ka-coffee. Setyembre, pero ngayon April pa lang. May, June, July, August, September. Meron pang 5 months ka-coffee or more or less almost 5 months pa po ang kinakailangan na paghahanda ng defense. Pero syempre yung prosecutors, mas nakabuelo na sila dito kasi sila yung nauna di ba? Bago pa ma-determine yung probable cause 2017 pa lang yan Nasosolidify na nila itong case na to laban kay Digong. So medyo mahirap-hirap yan ka-coffee sa defense kasi bago pa lang yan, mangangapa pa lang sa mga ebidensya unless sobrang galing talaga ng abogado. Itong prosecutors, yung grupo nila Khan, grupo nila Conte, matagal, kumbaga, kabisado na nila ito dahil 2016, 2017 pa lang, kinakain na nila itong mga ebidensya na ito itong mga testimonya na yan, araw-araw na nila nakakasama. So malaking problema yan para sa defense. Kaya isang malaking good luck na lang yan. Moving forward, ano man po ang maging desisyon ng judges, kung mali ang pag-aresto kay Digong, ang ICC judges ang magde-determine yan. Kung i-absuelto siya, wala tayong magagawa. We have to respect the decision of the judges ng International Criminal Court. If ever, worst case scenario, pakawalan nila si Digong, kahit papaano nakakamit ng hustisya, kahit ilang buwan man lang nakulong dyan si Digong, nakakamit ng hustisya itong mga tinukhang nila Bato, nila Digong, kahit papaano, nakita nila na nagdusa ng bahagya, kahit bahagya lang, si Digong dyan sa International Criminal Court. O siya, ka-coffee. Anong inyong mga komento yan? Opinion, reaction, ilagay dyan sa ating comment box para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Ako yung magpapaalam muna sa inyo pansamantala yung mga nasa Facebook
Baka marami pang hindi naka-follow sa atin sa Facebook pero nakikinig po sa atin. Pasuyo na lang ka-coffee, click lang po ng follow. Yan, nandiyan dyan sa taas Click lang po ng follow. Yung mga nasa YouTube, mga nakikinig din po sa atin at hindi pa nakasubscribe, reminder lang baka di pa po kayo nakasubscribe. Libre naman po yan. Click nyo lang po yung subscribe dyan sa baba at yung bell button, i-click nyo na yan para every time may bago tayong upload, nanonotify po kayo. I will see you, ka-coffee, in my next video. Maraming salamat po sa pagsama sa akin at tatagkapi tayo. Bye-bye.